Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay magdadiagnose po ako ng 10-wheeler truck. So may complaint po dito, nagdi-drain daw yung battery. So i-analyze po natin kung bakit nag-drain siya. So yung gagawin ko po muna dito, kung bakit nag-drain siya, kailangan ko pong i-off itong ignition switch. At i-off ko po yung battery relay switch. Ito po yung battery relay switch na kung saan po ay kapag in-on off po natin to, para po tayo nag-disconnect ng main battery cable. Ito po siya. Yung original po nito ay kasama po yung susi. Sa susian, pag hinugot po natin yan, tapos na po tayong gumamit ng truck, consider po na naka-off na po yung battery or parang naka-disconnect na po yung connection po ng dalawang battery sa baba. So since luma na po yung truck na to, naka-modify na po yung switch dito. Yan. Kung naririnig po natin ay naka-lumalagitik po siya. So i-off po muna to. At saka titingnan ko po yung battery relay doon kung nag-activate po ba siya. Yan. Para malaman po natin kung ano yung dahilan na pag-drain ng battery. So naka-off po yung battery relay switch doon na yung may hawakan po na kulay pula. So ito po itong power supply na to ay normal po yan. Na ito po yung cable. Ayan po, kung tutuntunin natin ay ito po siya. Yan. So normal po na makakapunta po dito yung positive power. Dapat confirm po, mayroon po siya. Pero dito po sa baba ay dapat po wala yan. Hindi po dapat makatawid dito sa kabila. Yan. Tatawid lang po dapat itong supply na yan. Once na nag-activate po itong battery relay na to. So since naka-off position po yung battery relay main switch po doon sa taas. So wala po talaga to. Yan. So na-confirm po natin na yung switch po na yun ay wala po naging problema at connection. Yan. Kasi kung may problema po, ito po ay magkakaroon po ng power supply. So mangangahulugan po magdi-drain po yung battery kapag in-standby po natin yung sasakyan or itong truck na to. So confirm po wala pong naging problema sa circuit ng electrical circuit, sa wirings at doon po sa switch. Yan. So yung complaint po bakit nag-drain yung mga battery dito. So babalikan po natin sa taas. Kasi dito po walang naging problema. Yan. So naka-off po yung sa unang pag-akyat po natin ng sasakyan kapag gusto po natin paandarin yung makina. So hawak-hawak po natin yung susi, isasaksak natin at i-on po natin. So kahit na i-on po natin to, hanggat hindi po natin na si switch on to,
ay wala pong power supply na makakarating dito sa mga fuse na to. So ganun po ang mangyayari. So kahit na i-off po natin itong switch na to, itong ignition switch na to, kapag hindi po natin inunto ay wala pa rin pong power supply dito na makakarating. So empty pa rin po. Kasi itong purpose po na to, ito po yung main switch po para magkaroon po ng power supply ang buong sasakyan. Ayan po, oh. Kung naririnig nyo po, lumalagitik. Yan. So kahit tanggalin po natin itong susi na to, yan. At ito po ay i-on natin. Nangangahulugan po kahit na hindi po tayo maglagay ng susi or ignition on po yung susian po ay magkakaroon ng power supply itong mga fuse na to. Try po natin tingnan. Ayan, oh. Ayan, nagkaroon sila. So ito po talaga ang kailangan na ma-switch off natin para maiwasan ng ma-drain yung dalawang battery sa baba. Ito po yung pinaka main switch. Kahit na hindi po tayo maglagay ng susian dito or mag-on off ng ignition switch sa pamamagitan po ng susi, ay wala pong mangyayari. Walang hindi natin mapaandar or mapagana lahat ng mga lightings po dito nang hindi po natin i-on to. Yan. So sa analysis yung ko po, yung nangyari dito, yung pagka-drain ng battery, since natambay po siya ng mga ilang araw, mga 4 na araw or 3. So nagunti-unti po na-drain yung battery dahil po dito sa nakalimutan siguro itong pinaka main battery relay switch. So ganun po yung nangyari. Kasi kung babasihan po natin, hindi po pwedeng mag-drain ng battery nang wala pong naka-on dito, nang hindi po naka-on itong switch na to. Liban na lang po kung nagsi-self discharge yung battery. So yung battery po ay bago pa lang po siya, hindi pa siya luma. So hindi po pwedeng mag-self discharge yung battery. So dito po malamang naka-on po to. Once in-on po natin to, so yung main battery relay po ay nagko-consume na kaagad po yun kasi hindi po gagana to, hindi po magkakaroon ng power supply dito pag hindi po nag-activate yung main battery relay na yun. So ibig sabihin po, once na in-on po natin to, ay automatic po nagko-consume na yung battery ng kuryente. Plus iiwanan po natin ng mga 4 na araw or 3 araw po. So yung battery ay unti-unti pong magdi-drain. Kahit po na tinanggal natin itong battery ay itong susian na to. So pag iniwan po natin ng mga ilang araw yung sasakyan na to, ay unti-unti po siyang nagko-consume dahil po doon sa main battery relay na yon, dahil naka-switch on po to, mayroon pong pumapasok na kuryente, paunti-unting nagko-consume po siya at nakaka-apekto po sa karga ng battery. So pag-resume po natin, maaaring mahirapan po tayo magpa-start ng sasakyan dahil po sa main battery switch na to. So ito po yung nakikita kong dahilan kaya nag-discharge po yung battery. Yan. At ngayon po ay ipapakita ko naman po kung talagang kapag in-on po natin na wala pong susi na nakasaksak po dito sa ignition switch, titingnan po natin kung talagang nag-activate po yung main battery relay sa baba. So yan po.
So yung switch po doon ay naka-on po siya. Ayan. So dapat po yung sa baba ay mayroon din pong power supply dahil naka-on na po yung switch doon sa taas. So ayan po yung naging dahilan kaya unti-unting nag-drain po yung battery. Dahil po dito sa battery switch po na to, battery relay, ay nagko-consume na po ng paunti-unti ng kuryente. So hanggang sa mabawasan po itong load ng battery. So sa tagal po ng natambay niya, so maaring mahirapan pong mag-start yung makina ng sasakyan na to. So yun po yung nakita kong problema dito. Wala pong ibang dahilan kundi malamang nakalimutan po yung main battery switch po na yun. So kapag kinabukasan po ay hindi po umandar to or abnormal po yung andar po ng makina or nahihirapan, so maaaring iba na naman po yung hanapin ko, maaaring battery na po ang problema niyan. Pero sa ngayon po ay sa tingin ko po ay nakalimutan lang po yung switch na yun. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.